Kabayan, kumusta? Ano balita sa inyo? Sa mga job seekers na naghanap ng mga trabaho o opportunity sa Canada, sana po ay mapanood ninyo itong ating video at baka kayo ay isang candidate dito nga sa trabaho na ito. So yun guys, ito po ang ating pag-usapan ngayon. Ito nga ay trabaho sa Canada at wala po itong placement fee, wala po itong, at ito po ay legit agency no? Sa Pilipinas. Subukan natin, panoorin natin itong ating video at bago tayo mag-umpisa, sana po ay, kung hindi po ay nakapag-subscribe, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe at huwag niyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko yung upload dito nga sa ating channel. So, ganun po mga guys. Again, sinasabi ko sa inyo, ito po yung napakagandang opportunity. Alam ko naman na napakahirap nga ang pag-apply sa Canada. Sa panahon ngayon, dahil nga sa medyo napakahigpit ni Canada ngayon, lalo na sa paglabas ng mga LMIA ngayon, talagang ang mga renewal napakahirap. Subalit, sinasabi ko sa inyo na ito pong opportunity ito napakaganda dahil ito nga ay talagang legit ang agency at hindi ito sila nanghingi ng placement fee. No? Subukan nyo lang dahil ito po ay napakaganda at again, sinasabi sa inyo na mag-apply kayo ng ayon sa experience dahil napakalaking bagay na kayo ay mag-apply ng mga trabaho dito sa Canada na mayroon kayong mga sapat na experience dahil napakahirap po yan na wala kayong mga sapat na experience dahil sa higpit sa panahon ngayon. Ang mga employer ay talaga sila ay nagna-narrow down kung sino man ang mga qualified dito. Kaya importante na ayusin. Kung meron kayong mga certificate, islagay niyo sa inyong resume. May mga training kayo, may mga NC2 kayo, ilagay ninyo. Kung meron kayong mga exam sa IELTS na yan or CELPIP, ilagay ninyo sa inyong resume dahil malaking bagay yan na kayo ay merong mga IELTS at CELPIP. Dahil yan po ay isa sa mga requirements na dito nga sa Canada. Subalit siya sabi sa inyo guys na sana po itong ating video ay makatulong sa mga job seekers na gusto pumunta ng Canada, lalo na ating mga kabayan na nasa ibang bansa. At ito po yung napakagandang opportunity. No? So, batayin guys, talika, tingnan natin yung kanilang website at para ano bang trabaho to tingnan natin. Okay? Tara. So, yun guys, ito po ang truck driver articulated truck. So, again, ito po ang employer ay dito nga sa GLL Immigration Incorporated at ito pong kategory na to ay transportation, ang location sa Canada. And again, ito po ay matatapos sa August 18 itong taon na to at ang hinahanap dito ay lalaki. Okay? So again, sinasabi dito, reminder nila na hindi sila magre-response sa mga wala kayong mga current experience, mga industry and qualification match requirements. So, yun na nga kanina sinasabi sa inyo na dapat mag-apply kayo na mayroon kayong sapat na qualification kung mag-apply ng mga trabaho dito. Okay? So, ito yung kanilang qualification. Ako kayo man ay mga high school graduate, 3 years work experience sa articulated truck driver. Yan, importante po yan. No? So, subukan nyo. And then, kung kayo man ay may mga TESDA, NC2, mga training, subukan nyo to dahil napakaganda. And again, basic English lang, communication skills. So, basic lang talaga siya. Okay? So, again, ito po ang task description nila. So, kung kayo man ay more or less sa mga truck driver, ito naman talaga mga ginagawa nila or ito yung kanilang task, no? Safely drive and maneuver large, heavy-duty articulated vehicle through a various traffic, weather, and road condition. So, again, segue ko lang. Ako po ay meron akong class 1. Ako po ay pwede akong maging truck driver din dahil meron po akong lisensya dito at pwede akong mag-drive. Subalit medyo napubya lang ako dahil doon sa ma-snow talaga sa daan. Napakadulas talaga sobra. Okay? But again, kung kayo naman ay mga expert na sa mga pagdadrive ng mga truck, kayang-kaya niyan. Conduct pre-trip and post-trip inspection, mga check brakes, tires, mga fluid, yung mga ilaw, yung wiper, importante po yan, check ninyo bago kayo umalis sa inyong paglalakbay. Ano? Dahil importante po ang magkanda kayo ng pre-trip and post-trip dahil
ilalag ninyo yan sa inyong, yung inyong oras, ilalag nyo yan, 15 minutes yan, na mag-antay kayo bago kayo umalis. Okay? So, while nag-andar yung sasakyan nyo, ikutin nyo yung sasakyan nyo para lang makita nyo na walang mga problema dahil kung may problema yan at mahuli kayo ng pulis, ayun, napakalaking bayad yan. Diyos ka Lord. Okay? So, ingat lang. Adhere on strict local and national traffic laws, mga weight limits, hazardous materials regulation, yan po ay mga importante din kung anong mga kinakarga ninyo. Importante na mayroon kayong alam dyan kung anong mga kinakarga nyo. Ito ba yung mga hazardous na to or mga pagkain or mga feeds or ano-ano man. So, alam nyo yan. Tapos, alamin nyo yung weight ng inyong sasakyan dahil pag nag-overweight kayo, ayan na. So, mas malaki din ang babayaran dyan pag nag-overweight kayo. So, importante na alam ninyo yung inyong weight ng inyong sasakyan upang hindi kayo maproblema doon sa pagdating sa checkpoint. No? Kasi may checkpoint dito. So, kailangan yung mga truck liliko papunta sa weighing scale kasi ititimbangin yung truck ninyo. Perform basic troubleshooting and report any mechanical defects and require repairs to the fleet or logistics supervisor. Okay? So, importante po yon na kung may mga problema ng sasakyan nyo, huwag nyong ituloy-tuloy na kayo ay mag-ano lang kayo. Okay na to dahil takbo lang tayo ng takbo. Hindi po ganun. No? Importante po yon na kayo ay malaman ninyo. So, ito po ay beware po kayo sa mga illegal recruitment. Mag-ingat po kayo dyan. And again, English proficiency level. Meron kayong mga test dito. So, registration. Meron silang mga instructions dyan. How to get your SSS employment history. No? Ang mga employer ngayon sa Pilipinas ay naghanap sila ng SSS upang makita ang inyong mga work history. Kung kayo ba talaga ay nagtrabaho sa kumpanya or ano ba talaga ang inyong mga kayo ba talaga ay legit na nagtatrabaho. So again, subukan nyo lang puntahan yung opisina ni iPumps dahil napakalaking bagay kung kayo ay pumunta sa kanilang opisina or mag-inquire kayo doon. So ang sinasabi sa inyo guys na talagang dito sa pag-apply sa Canada, kagaya nitong trabaho na to, importante po na mag-apply kayo ng ayon sa experience dahil napakalaking bagay. Meron tayong mga post dito sa ating YouTube, pwede nyo panoorin doon. Again, sinasabi sa inyo na hindi po pwede ditong, sige lang, kahit anong trabaho, hindi po pwede yun. No? Mag-apply kayo kung saan kayo may experience, tingnan nyo kung kayo ba ay maka-qualify no? Sa mga naghanap sa caregiver, subukan nyo kung ano bang mga qualification dyan, sa mga housekeeping, tingnan nyo kung ano pa ang mga qualification dahil importante po yun. Dahil nga sa problema ngayon sa Canada, sa totoong usapan lang, medyo meron tayong mga kabayan na pinapauwi na sa Pilipinas, no? Yung ating mga kaibigan na mga barbero, nakakalungkot lang dahil sila po yung napakagaling na mga barbero talaga, promise. Napakagaling nila magtrabaho. Subalit nakakasama lang ng loob dahil sila nga ay pinapauwi. No? But wala naman tayong magagawa dyan kung talagang sila ay papauwiin. Subalit, maagapan sana yon kung sila ay nag-aral sana sila dito sa Canada at napakalaking bagay sana kung sila ay nagkuha ng mga qualification para ma-PR but hindi ko rin alam kung anong nangyari sa kanila na bakit hindi nila nakukuha yung kanilang mga requirements para maka-PR sila. So, but again, maraming hindi ko alam kung anong storya but sinasabi ko sa inyo, pagdating nyo ng Canada, magsaliksik agad kayo kung paano maging PR, ano bang gawin para ma-PR habang malayo pa yung inyong expiry ng inyong work permit. Dahil pag na-expire yan, again, sinasabi sa inyo, hindi ito bago sa Canada, napabago-bago ang sistema dahil halos buwan-buwan nagbabagong sistema. So, ngayon, kung ano man ang regulation, then sunod kayo, mag-apply kayo kung kayo man ay qualify. Okay? So, again, sinasabi sa inyo guys na marami po akong mga videos dito sa ating YouTube channel. Sana po ay mapanood ninyo at pwede ninyong i-share itong ating mga video sa inyong mga kaibigan or sa inyong mga social media
na at least kung sila man ay mga qualified dito, subukan nyo. Subukan nilang mag-apply kung sila man ay may mga sapat na qualification mag-apply sa Canada. Subalit kung kayo man ay mga baguhan lang sa aking channel, sana po mo consider i-like, i-subscribe. Huwag niyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para update kayo tuwing meron akong in-upload dito nga sa ating channel. So again, sana po ay nakatulong itong ating video sa inyong paghahanap ng trabaho sa Canada. Makakuha mo lang kayo ng mga idea kung ano bang gawin, paano po mag-apply, ano bang dapat nating gawin dito. Dahil napakalaking bagay, sinasabi sa inyo, mag-apply ng ayon sa experience, hindi po ayon sa gusto ninyo. Dahil hindi po yan masusunod. So, ganun po guys, again, maraming salamat ulit sa inyong panunod sa bye-bye sa aking channel at Pinoy Times. God bless and have a wonderful day.